Magandang araw. Babasahin ko sa inyo ang kwentong Stage Fright. Orihinal na kwento ni Yamini Vijayan, iginuhit ni Sumit Kumar at muling isinalaysay ng inyong lingkod. Pakinig na mabuti. Hilig ni Champa ang pagkanta, higit sa ano pamang bagay sa buong mundo. Kumakanta siya sa banyo, sa ibabaw ng bubong. Kumakanta siya sa burol. Kinakantahan niya ang buwan. Kumakanta siya na parang leon at parang bubuyog. Kumakanta siya kahit umuulan at kahit matindi ang sikat ng araw. Kapag kumakanta si Champa, parang siya ang pinakamasayang tao sa mundo. Isang araw, habang kumakanta si Champa, nanlaki at lumiwanag ang mga mata ni Basant. May naisip akong ideya, sabi nito. Matalik na kaibigan ni Champa si Basant. Palagi itong may naiisip na ideya. Minsan, pambihira ang mga ideya ni Basant. Minsan naman ay pumapalpak. Dapat kumanta ka sa pista, sabi ni Basant. Naku, hindi magandang ideya yan, sagot ni Champa. Bakit naman hindi? Mahilig kang kumanta. Hindi pa nasasabi ni Champa kay Basant na noong huli siyang umapak sa entablado para magtanghal ay muntika na siyang mahimatay dahil sa takot at kaba. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang kumanta sa harapan ng maraming tao. Hindi nga ako kumakanta sa harapan ni na mama at papa eh. Pero kumakanta ka kapag kasama ako. Champa, kailangan mo lang mag-ensayo. Talaga? Kaya ko ba? Oo, kaya mo. Paano kung pagtawanan ako ni Namahi at Paras? Kung gagawin nila yon, mas sila ang magiging masama at katawa-tawa. Mahusay kang kumanta, Champa. Iniisip pa lang niya na kumakanta siya sa entablado ay parang nagliliparan na sa tiyan niya ang mga paru-paro. Gustong-gusto talaga niyang kumanta, kaya susubukan niya. Naging masipag si Champa sa pag-iinsayo. Naglalaan siya ng mahabang oras para dito. Pagbangon pa lamang sa kama, kumakanta na siya. Kumakanta siya habang ginagawa ang takdang aralin sa matematika. Kayang-kayang bumirit ni Champa. Kaya rin niya ang tonong mababa. Kumakanta siya habang ipinapasyal ang kambing na alaga. Kumakanta siya sa pamamagitan ng bibig niya. Kaya rin niyang gamitin ang ilong sa pagkanta. Kahit pa nakatiwarik, siya ay makakakanta. Nasasabik na ang lahat na marinig ang pagkanta ni Champa. Ang bawat isa ay nagbigay pa ng payo sa kaniya. Huminga ka muna ng mahaba at malalim bago ka kumanta. Huwag mong kalimutang umiti. Magpakatotoo ka lang palagi. Maghagis ka ng basag na plato sa may pintuan at kumain ka ng 12 piraso ng ubas. Swerte ang mga iyon. Bago ang araw ng pagtatanghal ni Champa, kumanta siya sa harapan ng mga kaibigan niya. Isa iyong matagumpay na pagsasanay. Dumating ang pista. Nakasuot ng pangginaw si Champa. Ginanchilyo pa iyon ng kaniyang lolo para sa espesyal na araw na ito.
Subalit nang nasa entablado na si Champa, parang naging goma ang kaniyang dila. Napakalaki ng entablado, napakaliwanag ng ilaw, napakaraming manonood. Parang nagbarang lalamunan ni Champa at nanigas ang mga kamay niya. Naalala ni Champa ang payo sa kaniya, kaya ngumiti muna siya. Nang nagsimula na siyang kumanta, parang bulong lang ang boses niya na parang may lumunok sa tinig niya. Huminga ng mahaba at malalim si Champa. Huminga pang muli ng mahaba at malalim si Champa. At ang paimpit na tinig ay lumabas. Nagulat ang mga manonood. Kumabog ang dibdib niya. At nagsimulang umikot ang kaniyang paningin. Noon niya nakita si Basant na panay ang kaway. Tuwang-tuwa siya, kaya sinubukan uli niyang kumanta. Noong una, mahina ang dating ng kanta, at kahit nanginginig ang boses niya, tama naman ang tono niya. Pagkatapos, dahan-dahang gumanda ang musikang dumadaloy mula sa bibig niya. Hanggang sa iyon ay magkaroon ng makinis, malakas at madamdaming melodiya. Naisip niyang hindi mahalaga kung ang entablado ay napakalaki, kung ang mga ilaw ay napakaliwanag, at kung ang mga manonood ay napakarami. Pinakawala ni Champa ang kaniyang boses. Hinayaan niyang lumaya ang kaniyang tinig. At nang magawa niyang kumanta sa entablado, sa harapan ng maraming tao, parang siya ang pinakamasayang tao sa mundo.